Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Joseph. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Capiz. Lolo, nandiyan na naman po sila. Napapanaginipan ko po ulit yung mga lalaking may puting buhok. Anong ginawa nila sa'yo? Sinaktan ka ba? Hindi naman po, Lolo. Nakangiti lang po sila. Tapos may iniaabot sa akin. Itim na kahon. Tapos may gintong kanin. Gintong kanin ba ka mo? Hindi kaya pinipili kang maging albularyo, Joseph? Albularyo? Ako po. Paano po yun? Bata pa po ako. Kapag tinawag ka ng tungkulin, wala itong pinipiling edad at kasarian. Pag dumating ang araw na yon, kailangan mong tumugon sa tungkuling nakaatang sayo. 6 na taong gulang pa lamang ay namulat na si Joseph sa mundo ng lihim na karunungan. Madalas itong nananaginip ng kung ano-ano o hindi naman kaya nakakakita ng mga nilalang na mula sa kabilang dimensyon. Mula sa pamilya ng mga manggagamot, 3 henerasyon mula sa kanyang lolo Mando, nakilalang Serrano sa lugar. Sa murang edad, napilitang magsanay ang paslit sa panggagamot. Hanggang sa tumuntong ito ng edad 11, ang pinakaunang pasyente, ang mismong ina ng bata. Nakaramdam na matinding pananakit ng ulo ang ginang. Nagkataong wala si Mang Mando sa tahanan, kaya si Joseph ang tumingin sa kanya. Ito din ang unang pagkakataon na nagkaroon ng engkwentro sa isang elemento. Marunong ka na ba, anak? Para namang hindi kita nakikitang nagseseryoso sa mga itinuturo sa'yo ng lolo mo. Oo naman po, Nay. Lahat ng itinuro sa akin ni Lolo, tinandaan ko. At alam ko na din yung karamihan sa mga kaalamang itinuro niya. Sige na po, maupo na po kayo rito. Naupo ang ginang sa harapan nito at nagsimula sa pagtatawas. O ano, may nakikita ka ba sa tubig? Shh! Huwag po kayong maingay. Pasensya na ho ka, Joseph. Maya-maya pa, napahinto si Joseph sa pagpapatulo ng kandila. Tinignan nito ang ina. Muling nagbalik sa imaheng namuos sa planggana. Nay, may nasagi po kayong engkanto. San po ba kayo nanggaling kanina? Doon lang sa kapitbahay, anak. Nanghingi lang naman ako ng halaman nila. Nagandahan kasi ako. Mukhang nakasagi ka nga ng engkanto doon, ay. Susubukan ko pong tanggalin yung binigay niyang sakit sa inyo, ha? Kinuha nito ang libretang nakapatong sa altar. Nagdasal bago bumalik sa kinaroroonan ng ina. O Joseph, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Mamaya, baka kung ano yung mangyari sa'yo, ha? Huwag po kayong mag-alala, Nay. Alam ko po yung ginagawa ko. Binuksan ng bata ang libreta. Nagsimulang mag-usal ng mga dasal. Inihip ito sa magkabilaang palad. Inilapat sa pisngi ni Delia. Matapos ay nag-ihip ito ng dasal sa palad. Inilapat naman sa bunbunan ng ina. Nakaramdam ng panghihina ang ginang hanggang sa tuluyan itong mawala ng malay. Alam kong nandyan ka na sa loob ng katawan ng nanay ko. Magsalita ka. Bakit mo ba siya binigyan ng sakit? Tanong ng paslit. Hindi man kita nakikita.
Pero masasabi ko na isa ka lamang paslit. Ano sa tingin mo ang magagawa ng kagaya mo sa engkantong kagaya ko? Sa palagay mo, ako ba yung haharap sa'yo? Nagkakamali ka. Kaya ngayon pa lang, alisin mo na yung inilagay mong sakit sa nanay ko. Huwag mo nang hayaang umabot pa sa punto na magalit yung kaibigan ko. Tinatakot mo ba ako? Sa palagay mo, uubra ang ginagawa mong yan. Eh di sige, kung talagang matigas ka. Sabay ihip ng dasal sa noo ni Delia. Biglang nagsisigaw ang nilalang na sumapi sa ginang. Nagmamakaawa itong mapakawalan. Pakiusap, pakawalan mo ko. Utusan mo mga alaga mong bitawan ako. Tapos ngayon, magmamakaawa ka. Pasensya na, pero naubos na yung binigay ko sa iyong pagkakataon. Pinatay ng paslit ang engkantong nagbigay ng sakit sa ina nang hindi pinakikinggan ng dahilan. Maya-maya pa, nagkamalay na si Delia at inabutan ito ng tubig ni Joseph. Ito po, Nay. Inumin nyo. Kumusta na po yung pakiramdam nyo? Maayos na yung pakiramdam ko, anak. Pero anong nangyari? Bakit ako nawalan ng malay? Sakto namang dumating si Mang Mando. Oh, bakit diyan ka nakaupo, Delia? Upuan niya ng pasyente ha. At may kasama akong magpapagamot. Ginamot po ko ni Joseph, tay. Nakaramdam ako ng sakit ng ulo kanina. Marunong na palang manggamot itong apo nyo. Siya nga ba? O sige, mamaya na tayo mag-usap ha. At kailangan ko munang asikasuhin ng pasyente ko. Joseph, gusto mo ba akong tulungan na po? Sige po, Lolo. Ano po bang kailangan kong gawin? Kunin mo yung langis at teka. Bakit nandito na yung libreta ng mga dasal? Anong ginawa mo, Joseph? Ginamot ko lang po si Nanay, Lolo. Wala po kong ibang binasa sa libreta nyo. Paano mo nagamot ang nanay mo? Ano bang sakit niya? At ikaw ba ang may gawa ng pagtatawas na ito? Opo, Lolo. Ako nga po yung may gawa niyan. Totoo nga ang sinabi ng nanay mo. Pero bakit nakabuklat ang libreta sa aklat ng mga pamparusa? Kasi nga po, binigyan ng sakit ng isang engkanto si Nanay, kaya pinarusahan ko. Pinarusahan mo? Nako, mag-uusap tayo mamaya, apo ha. Hala sige, pumasok ka sa silid mo at huwag kang lalabas hanggat hindi kita ipinapatawag. Alam ni Joseph, nagalit ang matanda. Ngunit hindi nito mabatid kung bakit. Pumasok ng kwarto ang paslit. Matyagang hinantay na tawagin ni Lolo Mando hanggang sa hindi nito namalayan na nakaidlip na pala ito. Maya-maya pa, narinig nito ang boses ng matanda. Dali-dali siyang bumangon at paglapat ng mga paa sa sahig. Laking pagtataka dahil naramdaman niya ang makapal na damuhan sa halip na ang kawayang sahig ng kanilang tahanan. Iniikot ng paslit ang tingin sa paligid. Napagtanto na nasa ibang lugar na naman siya. Ngunit sa pagkakataong yun, tila hindi na ito panaginip. Nararamdaman niya ang lahat. Nasa loob ng makapal na kagubatan si Joseph. Napapaligiran ng mga naglalakihang puno. May nadidinig itong mga nilalang na tumatawa at nagkakantahan. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar na yun, kaya bahagyang nakaramdam ng takot ang paslit. Maya-maya pa, muli niyang nadinig ang tinig ni Mang Mando. Huwag kang matakot, Joseph.
Nandito ka sa loob ng aking dome. Ito ang teritoryong kanlungan ng aking kaluluwa. Sa tuwing gusto kong magpahinga, Alam ni Joseph ang tungkol sa dome at kung para saan ito. Paulit-ulit na ipinapaliwanag na matanda sa kanya ang kahalagahan ng pagtatatag ng isang matibay na dome at poder lalo na kapag nanggagamot. Ginagawa lamang ito ng matanda sa mga pasyenteng nangangailangan ng espiritual na tulong. Lolo, bakit niyo po ako pinapasok dito? May problema po ba? wala namang problema sa iyo, apo. May gusto lamang akong itanong. Ano ang ginawa mo sa elementong nagbigay ng sakit sa nanay mo kanina? Tinatanong ko lang po siya, Lolo. Pero nagmamatigas po eh. Minamaliit pa ako. Ang sabi niya, wala daw magagawa yung batang kagaya ko. Kaya ginamit ko yung susi ng dalakit. Nagpakawala ako ng 4 na dalakit nun para parusahan yung engkanto sa loob ng katawan ng nanay ko. Alam mo ba ang dahilan kung bakit niya binigyan ng sakit ang iyong ina? Biglang naalala ni Joseph ang isa sa mahalagang turo ng matanda. Ito ay palaging alamin ang dahilan ng lahat. Nako, hindi ko po nagawang tanungin yung nilalang eh. Aminado po kung pagkakamali ko yun. Patawad po, Lolo. Hindi ako ang dapat mong hingian ng tulong, Joseph. Kundi ang nilalang nakamuntikan mo ng mapatay. Mabuti na lang at pinakinggan ng mga dalakit ang paliwanag ng nilalang at hindi nila ito tinuluyan. Kasalanan ng iyong ina kung bakit siya pinarusahan ng elemento at aminado siya roon. Humingi na din ng tawad ang iyong ina. Ikaw na lamang ang hinihintay ng nilalang. Maglakad ka papunta sa gawing norte. May makikita kang malaking bato. Antayin mo doon ang nilalang nang makapag-usap kayo ng maayos. Naglakad ang binata papunta sa sinasabing direksyon na matanda. Hanggang sa narating nito ang malaking bato kung saan nakaupo ang isang magandang batang babae. Nagulat si Joseph dahil may gasgas ito sa kanang braso at may halamang gamot na nakatapal sa tuhod. Teka, anong nangyari sa'yo? Bakit puro sugat yung katawan mo? Isang batang manggagamot ang may gawa nito sa akin. Ikinulong niya ako sa katawan ng isang babae at pinarusahan. Ikaw, anong ginagawa mo rito? May hinihintay akong nilalang eh. Kailangan ko siyang makausap dahil may nagawa akong hindi maganda sa kanya. Pinarusahan ko siya nang hindi man lang inaalam yung buong pangyayari. Kailangan kong humingi ng tawad sa kanya. Ako din, may hinihintay ako. Yung manggagamot na nagparusa sa akin. Ang sabi ni Tandang Mando, hindi lang naunawaan ng manggagamot na yun yung nangyari. Kaya naparito siya upang makipag-usap. Nanlaki ang mga mata ni Joseph na mapagtantong ang kausap ngayon. Ang mismong engkantong pinarusahan. Nilapitan niya ito. Kumuha ng panghaplas sa kanyang bulsa. Amin na nga yung tuhod mo nang malagyan natin ng gamot. Pasensya ka na ha. Di ko man lang inalam yung totoong pangyayari. Pinarusahan na kagad kita. Sana mapatawad mo ko. Ikaw ba yung batang manggagamot? Oo, ako nga yun. Ako yung may kasalanan kung bakit ka nagkaganyan. Kung gusto mo akong gantihan, karapatan mo yun. Nauunawaan ko. Hindi na kailangan. Malinaw naman na hindi mo alam yung ginagawa mo eh. Isa pa, nararamdaman kong mabuti kang tao, kaya ayos lang. Nauunawaan ko din kung bakit mo ginawa yun. Siya nga pala. Ang pangalan ko nga pala ay Luntian. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Joseph. Ikinagagala kitang makilala. Siya nga pala. Bakit ka nandito sa dome ni Lolo Mando? Tinignan ni Tandang Mando yung nanay mo.
at nalaman niya yung nangyari. Kaya tinuntun niya ako at pinatawag. Kaya ako nandito. Nag-usap pa ang mga ito tungkol sa maraming bagay, kagaya ng pinagmula ng batang engkanto at kung ano ang kakayanan. Nalibang ang dalawa sa pag-uusap hanggang sa kinailangan ng umalis ni Luntian. Teka, magkikita pa ba tayo ulit? Bakit? Gusto mo ba akong maging kaibigan? Oo naman. Wala naman sigurong masama kung makikipagkaibigan ako sa'yo, di ba? Oo naman. Simula ngayon, magkaibigan na tayo ha. At kung gusto mo akong makausap, pumunta ka lang sa gubat at tawagin mo ang pangalan ko, sabay sambit ng orasyong ito. Matapos maibigay ang orasyon, mabilis na naglaho ang batang engkanto. Tila hinigop naman pabalik sa pinagmulan si Joseph at naramdamang bumagsak sa sahig. Aray, ang sakit ng puwet ko ah. Teka, nakabalik na pala ako sa kwarto. Akmang tatayo na sana ito nang biglang magsalita si Mang Mando. Ngayon siguro naman, magtatanda ka na. Opo, mahalagang aral yung tinuro niya sa akin. Palagi ko po yung tatandaan. Matapos ang kaganapan, natutunan ni Joseph ang pinakamahalagang bagay tungkol sa pagiging manggagamot. Maging mapagkumbaba at ugaliing magsiyasat bago gumawa ng anumang aksyon. Simula ng araw na yon, hinayaan na ni Mang Mando ang paslit na tumulong sa kanya. Tumanggap na din ito ng pasyente. Nagtatagumpay naman ang bata sa panggagamot. Dahil dito, lumaganap sa baryo ang balita tungkol sa isang batang albularyo na may kakaibang kahusayan sa panggagamot. Dinayo ng mga tao si Joseph upang magpatingin. Lalong dumami ang tagahanga nito. Ngunit kasabay nun ang pagdagsa din ng mga taong naiinggit sa kanya. Isa na dito ay ang manggagamot na nagmula pa sa kabilang bayan. Nadinig nito ang kakayanan ng paslit at hindi makapaniwala na naungusan siya nito pagdating sa panggagamot. Gusto kong makilala ang batang yun, Timo. Samahan mo ako sa kabilang bayan. Tignan nga natin kung gaano talaga kagaling ang apo ni Mando. Pero Lucio, talaga bang papatulan niyo yung isang paslit? Hindi ba napakaalanganin nun para sa isang kagaya niyong batikan? Hindi alanganin yun. Ang pagiging manggagamot, walang pinipiling edad. At sa tingin ko masasapawan ako ng batang to eh. Kaya gusto kong malaman kung totoo ang sinasabi ng mga tao. Nang sa ganun, makagawa ako ng aksyon. Tinik na sa aking lalamunan itong si Mando at talagang dumagdag pa yung apo niya. Nagpunta ang mga ito sa tahanan nila Joseph. Saktong nasa kalagitnaan ng panggagamot ang paslit. Nakatayo si Mang Mando sa tabi nito habang nakikipag-usap sa pasyente. Nakita ni Lucio ang mga dating parokyano na nakikipila para magpatingin, kaya lalo itong nanggalaiti. Nagpumilit itong pumasok sa loob ng bakuran at kahit siksikan ang mga tao. Kagad naman itong napansin ni Mang Mando, kaya dali-dali itong tumayo sa pinto. O Lucio, magandang gabi sa'yo. Anong maitutulong ko? Bakit kayo napasugod sa ganitong oras ng gabi? Magandang gabi rin, Mang Mando. Gusto ko lang makita kung paanong manggamot ang apo mo at bakit kinilala siya ng ganito kabilis. Walang problema. Hanggat hindi ka nagiging sagabal sa ginagawa ng apo ko, maaari mong panoorin ang kanyang ginagawa. Halika, tumuloy kayo. Naupo sila Lucio sa isang sulok
Habang pinapanood ang paslit, napansin itong walang pinagkaiba ang ginagawa ni Joseph sa kanilang pamamaraan. Parehong kumbate espiritual ang ginagamit. Nang mga oras na yun, isang babaeng sinapian ng duwende ang ginagamot ni Joseph. Nakikita ni Lucio kung paano nito pinaparusahan ang nilalang. Hindi ito makapaniwala na sa murang edad ng paslit, may taglay na itong kakayanan ng isang batikang manggagamot. Maya-maya pa, tuluyan ng sumuko ang nilalang sa katawan ng pasyente. Tinanggal na nito ang inilagay na pinsala at nangakong hindi na manggagambala pa sa babaeng yun. Tumayo si Joseph para uminom ng tubig. Tumayo din si Lucio upang harapin ang mga taong nag-aantay. Mga kasama, alam kong ang ilan sa inyo ay kilala ko. Karamihan sa mga mukhang nakikita ko ngayon, mga masugid kong parokyano. Nasaksihan ko ang pamamaraan ng panggagamot ng batang ito at masasabi ko na isa siyang huwad. Nagulat si Mang Mando sa sinabi nito, kaya naman dali-dali niya itong nilapitan. Oy Lucio, ano bang ginagawa mo? Bakit mo sinasabi ang bagay na yan? Bakit? Hindi ba totoo? Kakuntsaba niyo yung pasyenteng yan at ang pamamaraang ginagamit ng apo mo, kinopya niyo lang sa akin. Ano bang pinagsasasabi mo? Hindi huwad ang apo ko, no? At lalong hindi mula sa iyo ang pamamaraang ginagamit niya. Mga kasama, pasensya na po kayo. May kaunting hindi pagkakaunawaan lang. Saglit lang po at aayusin namin ito. Nagbulungan ang mga tao sa lugar. Nadidinig ni Joseph ang masasakit na salita mula sa mga ito. Lolo, ano po bang nangyayari? Saka, sino po ba yung mga yan? Maupo ka lang muna doon, Joseph. At ako nang bahala sa kanya. Huwag kang mag-alala. Meron lang kaunting hindi pagkakaintindihan. Sa pagkakataong yun, si Lucio na ang sumagot. Anong hindi pagkakaintindihan? Malinaw na ang ginagawa niyo. Pangungopya ng pamamaraan ko sa panggagamot. Mga kasama, huwad ang batang ito. Kaya kung ako sa inyo, mag-isip-isip na kayo. Lucio, itigil mo nga yan. Alam mong hindi huwad ang apo ko. At kung may galit ka sa akin, huwag mo nang idamay ang bata. Ang tanging intensyon ni Joseph ay makatulog nang walang hinihinging kapalit. Kahit kailan, hipokrito ka talagang matanda ka. Anong walang hinihinging kapalit? Tignan mo nga yung mga bayong ng gulay na yan. Anong tawag mo sa mga yan? Hindi ba yan kapalit ng panluloko nyo sa mga tao? Masyadong mabigat ang akusasyon mo, Lucio. Binabalaan kita. Isang maling salita pa. Pagsisisihan mo ang susunod na gagawin ko. At ngayon, pinagbabantaan mo ko. O sige, nang makita ng lahat kung sino ang nagsasabi ng totoo at kung ano talaga ang kulay ng balat niyong maglolo. Umalis ka na, Lucio. Hindi ko na uulitin ang sinabi ko. Hindi ako aalis hanggat hindi niyo inaamin na huwad kayong dalawa. At talagang sinusubukan mo ang pasensya ko, ha? O sige, kung yan ang iniisip mo, wala na akong magagawa pa. Tao na ang magpapasya. Mga kasama, sa tingin nyo ba, huwad ang aking apo? Ngunit wala sa mga ito ang nagsalita. Maging ang pasyenteng kakatapos lamang gamutin ni Joseph, piniling manahimik. Kita mo na, hindi makasagot ang mga tao. Nangangahulugan lang na hindi sila lubusang nagtitiwala sa apo mo, tanda.
Mga kasama, nasa inyo ang pagpapasya. Ang intensyon ko lamang ay isiwalat ang katotohanan na huwad ang batang albularyo. Nagulat ito nang biglang sumigaw si Joseph. Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi ako peke. At ngayon, papatunayan ko yun sa'yo. Naglakad ito papunta sa mga tao. Nilapitan ang isang matandang walang malay. Puno ng sugat ang katawan na tila unti-unting kinakain ng uod. Nakatayo ang paslit sa tabi nito habang hawak ang kamay ng matanda. Nasa tabi mo lang ako, Joseph. Ako nang bahala sa sakit na matandang ito. Ipakita mo sa kanila na totoo ang sinasabi mo at hindi ka peke. Nagulat ang paslit dahil kahit hindi nito tinatawag si Luntian, ay kusa itong dumating. Luntian, anong ginagawa mo dito? Saka ko na ipapaliwanag. Sa ngayon, unahin mo na muna yung pasyenteng ito. Sundan mo ang mga sasabihin ko, ha? Nagbulong ng mga dasal si Luntian sa tenga ni Joseph. Sinundan naman ito ng bata. Matapos ay nilabas nito ang langis na nasa bulsa. Pinahiran ang mga sugat. At sa mismong harapan ng maraming tao, unti-unting natuyo ang nabubulok na nitong laman hanggang sa tuluyang naghilom. Nanlaki ang mga mata ng karamihan na puno ng bulong-bulungan ang paligid. Ayon sa mga ito, nakakapaghimala nga ang bata. Maging si Mang Mando, hindi inaasahang magagawa ito ng apo ng ganong kabilis. Oh, ngayon Lucio, masasabi mo pa din bang peke ang apo ko? Napahiya ng husto si Lucio. Umalis ito ng walang paalam. Ngunit bago pa tuluyang makalabas ng bakuran, nag-iwan ito ng isang banta. Tandaan mo, may araw ka din sa akin. At sa oras na mag-cruise ang landas natin bubuwit, sisiguraduhin kong walang matitira sa'yo. Tandaan mo ang araw na ito dahil hindi ako titigil hanggat nakikita kong gumagalaw ka. Hindi naman nakasagot si Joseph. Bahagya itong natakot. Hindi niya maintindihan ang dahilan kung bakit yung ginagawa ng lalaki. Gayong pareho naman silang manggagamot na ang intensyon ay makatulong lamang. Dahil sa kaganapan, nagpasya si Mang Mando na pansamantalang itigil ang gamutan. Itutuloy na lamang ito kinabukasan. Nauunawaan naman ng mga tao ang kalagayan nila. Nagulat si Joseph sa mga nangyari at alam na matandang hindi siya makakagalaw ng maayos sa panggagamot. O Joseph, ayos ka lang ba? Wala naman siyang ginawa sa'yo. Nakaupo ito sa harapan ng paslit. Wala naman po, Lolo. Pero bakit po ganun si Manong Lucio? Hindi ba pareho lang naman kami manggagamot? Bakit kailangan niyang manira ng kapwa niya? Nahalata ng matanda ang matinding kalungkutan sa boses ng paslit. Kahit biyasa na ito sa panggagamot, hindi pa din maitatanggi na isa lamang itong bata. Hayaan mo na sila, apo. Alam mo, sa mundong ginagalawan natin, may mga kapwa talagang ayaw malamangan ng kapwa. Kaya gagawin nila ang lahat para siraan ito. At yon ang nangyari kay Lucio. Hindi ba pwedeng magtulungan na lang kesa manira ng kapwa? Iisa lang naman yung hangarin namin, Lolo eh. Kahit anong gawin natin, may mga tao talagang kagaya nila. Ipagpasa Diyos mo na lamang ang lahat. Siya ang higit na mas nakakakita ng kung sino ang mabuti. Ilang araw ding dinamdam ni Joseph ang nangyari.
Palagi itong nagkukulong sa silid at halos ayaw lumabas. Kung hindi tatawagin ng ina para kumain, hindi ito aalis sa kanyang silid. Hanggang sa naisipan nitong puntahan ang lugar na sinasabi ni Luntian. Tinignan ito kung may tao sa sala at nang masiguradong walang tao, dali-daling lumabas ng tahanan ang paslit. Lingid sa kalaman nitong minamatyaga ni Mang Mando ang galaw. Naglakad si Joseph papunta sa kagubatan. Tinawag nito si Luntian. Hindi lumabas ang engkanto. Nanatili ito doon ng ilang oras sa pag-asang magpapakita ito. Sa hindi kalayuan, nakamasid lamang ang matanda. Inaabangan ang susunod na gagawin ng apo. Ilang sandali pa, nagpa siya nang umuwi si Joseph. Dali-dali na ding umalis sa lugar ang matanda para hindi malaman ng paslit na sinusundan siya nito. Matamlay na pumasok ng tahanan ang bata dahil hindi nagpakita ang kaibigang engkanto. Dumiretso ito sa silid, muling nahiga sa kama. Maya-maya pa ay lumitaw si Luntian sa kanyang tabi. Pasensya na kung hindi ako nagpakita kanina. Sinusundan ka ni Mang Mando, kaya natakot akong magpakita sa'yo. Sa totoo lang, wala kasi akong tiwala sa kanya eh. Ganun ba? Ibig sabihin, naroon ka din kanina? Oo naman, naroon ako. Kaya nga nakita ko yung lolo mo eh. Pero ano bang nangyayari sa'yo? Ilang araw ka na kayang hindi lumalabas? Dahil doon sa nangyari, Luntian, masama pa din yung loob ko sa mga nadinig ko mula kay Lucio. May mga manggagamot din palang inggit sa kapwa nila, no? Hindi mo maiiwasan yun, Joseph. Ang isipin mo na lang, tama yung ginawa mo. Hayaan mo sila. Siraan ka man nila sa iba. Ang mga bakas ng iyong kamay ang siyang magpapatunay na malinis yung hangarin mo at totoo ka sa ginagawa mo. Napangiti ang bata. Kahit papano, nabuhayan ito ng loob. Nag-usap pa ang dalawa ng matagal hanggang sa nakumbinsi ng batang engkanto si Joseph na bumalik sa panggagamot. Matapos ang pag-uusap, lumabas ito ng silid. Dali-daling nilapitan si Mang Mando. Oh, bakit parang biglang nagbago yung ekspresyon mo? Anong nakain mo, apo? Wala pa nga po, lolo eh. Pero hindi po yan yung nilapit ko sa inyo. Gusto ko na pong ituloy yung panggagamot. Sinasabi ko na nga ba at magigising ka ding bata ka? O siya, kumain ka muna. Tamang-tama, mamayang hapon, pupuntahan ko yung isang babae doon sa kabilang baryo. Gusto kong sumama ka sa akin. Matapos kumain, nag-ayos ng sarili si Joseph. Isinuot ang kanyang maliit na bag na pinaglalagyan ng mga libreta, langis at mga pangontrang ibinibigay sa mga nagiging pasyente. Kinuha din ito ang lumang tungkod ni Mang Mando. Pagkalabas ng tahanan, pinagtawanan pa ito ng matanda dahil sa kanyang ayos. Aba, kulang na lang sombrerong dibanig. Kamukha na kita po. Lolo naman eh. Ganito naman palagi yung ayos ko pag lumalakad tayo. Pero, meron ka bang sombrero di banig dyan? Oo naman. Sandali lang at kukunin ko, apo. Dali-daling pumasok ng tahanan ang matanda. Nagpakita naman si Luntian kay Joseph. Mag-iingat ka mamaya, Joseph. Malakas ang mangkukulam na kalaban nyo. Nadinig kong nag-uusap yung nanay mo at si Mang Mando. Ayos lang, Luntian. Alam ko naman na hindi mo ko iiwan eh. Syempre naman. Magkaibigan tayo eh.
pag-uusap ng dalawa. Maya-maya pa, dumating si Mang Mando bitbit ang sombrero di banig. Oh, heto na ang sombrero mo. Parang may nakita akong kausap mo kanina ha. Sino ba yun na po? Guni-guni mo lang yun lolo siguro. Wala naman po akong kausap eh. Tara na, bago pa po tayo abutan ng dilim. Naglakad ang dalawa palabas ng bakuran. Matawa-tawa naman si Delia nang makita ang maglolong naglalakad ng sabay na parang ginagaya ng paslit ang kilos na matanda. Aba Joseph, parehong-pareho talaga kayo ng ayos ha. Iniidolo mo talaga ang lolo Mando mo ano? Wika ni Aling Delia habang pinagmamasdang maglakad palayo ang anak. Napagtanto nitong malayo na ang narating ng bata. Ngunit malayo pa ang mararating sa piniling larangan. Ilang sandali pa narating na nila ang tahanan ng pasyente. Maraming taong nakaabang sa labas. Bagay na ipinagtataka naman ng matanda. Ano kaya yung ginagawa ng mga taong yan rito? Bakit sila nandito? Dire-diretsyong pumasok ang dalawa. Nadinig ng mga ito ang bulungan ng mga tao. Mukhang inaasahan nila yung pagdating natin lolo. Nandito yata sila para panoorin yung gagawin nating panggagamot eh. Malakas namang kukulam ang kalaban natin, Joseph. Ngayon pa lang binabalaan na kita. Maaaring hindi ko kayanin ang pakikipagtuos sa kanya. Kaya manatili kang nakaantabay. Alam ko na po yung tungkol sa kalaban natin ngayon. Nakahanda na nga po ko eh. Lingid sa kalaman ng mga ito na naroon ang mag-aaral ni Lucio. Nakaupo sa sala at nag-aantay ng mga mangyayari. Mabuti naman at dumating na kayo, Mang Mando. Huwag kang mag-alala dahil wala naman akong gagawing masama eh. Manonood lang ako at titignan kung ano ang gagawin mo sa mangkukulam na nagbigay ng sakit sa taong to. Wika ni Timo. Wala akong pakialam sa pakay mo rito. Hanggat hindi ka nakakasagabal sa gawain namin ng apo ko, wala kang magiging problema. May magagawa ka nga ba? Ilang batikang manggagamot na yung tumingin sa taong to. Pero lahat sila walang nagawa. Napangiti na lamang si Mang Mando. Sinimulang kausapin ang pasyente. Habang ginagawa niya ito, si Joseph naman tinitignan ng masama ang mag-aaral ni Lucio. Ano? Anong tinitingin-tingin mo, bubuet? Baka gusto mong... Huwag mo nang pansinin ang taong yan, Joseph. Halika rito at kailangan ko ng tulong mo. Ikaw ang tumawa sa kanya. Ako nang bahalang maglagay ng poder para walang asungot na makialam sa gagawin nating panggagamot. Naglakad palapit kay Mang Mando ang paslit habang nakatingin ng nakakaloko kay Timo. Lalo naman itong naasar nang ilabas ng bata ang kanyang kamay at ipinakita ang gitnang daliri. Meron pala ako ibibigay sa'yo, Manong Timo. Eto. Natawa naman ang mga nakakita sa ginawa ni Joseph. Walang nagawa si Timo kundi ang pigilan ang sarili. Mamaya ka lang sa aking bubwit ka. Sinimula ni Joseph ang pagtawas. Habang si Mang Nando naman, ito ang naglalagay ng poder sa paligid. Ilang sandali pa nagulat ang lahat dahil biglang sumabog ang hawak na kandila ng paslit. Nako, malakas nga po ang isang to, lolo. Pero nagawa ko pong matunto ng kanyang kinaroroonan. Magaling, apo! Ngayon, ano sa tingin mo? Magagawa ba natin siyang hulihin? Magagawa natin siyang hulihin. Pero sa antas ng pangangatawan ng pasyente,
Malabong mapasapi natin yung mangkukulam. Maaaring ikamatay na ito ng ginagamot natin eh. Magaling, Joseph. Ngayon, ano ang pinakamabisang paraan? Lagyan ng malakas na proteksyon ng katawan ng pasyente at gamutin ng pinsala mula sa loob ng kanyang dome. At paano mo namang gagawin yun, Apo? E di kagaya lang din ng ginawa niyo, Lolo. Pumasok ka sa dome ng pasyente at papasok din ako sa inyo. Nang sa ganun buo yung depensa habang nagsasagawa tayo ng opensa mula sa loob. Nakikinig lamang si Timo. Napagtanto nitong mahusay talagang mag-isip si Joseph. Hindi lang yun. Nararamdaman din ito ang presensya ng malakas na elemento na nakapaloob sa katawan ng paslit. Nagpa siya itong manatili para mag-obserba. Ginawa ng dalawa ang plano ni Joseph. Parehong nakaupo ang mga ito sa tabi ng pasyente habang nakapikit ang mga mata. Nang mga sandaling yun, nasa loob na ng dome ng pasyente si Mang Mando. Inaantay naman ni Joseph ang hudyat mula sa matanda upang pumasok. Maya-maya pa, kinalabit ni Mang Mando ang kamay nito. Alam ni Joseph na yun na ang hudyat ng kanyang lolo. Pumasok ang paslit at nakita nito ang kakaibang kadiliman. Alam ni Joseph na ito ang dome ng pasyente at ang kadilimang bumabalot ay gawa ng mangkukulam. Nasakop na nga ng mangkukulam na yun yung pagkatao ng pasyente. Ngayon, medyo mahihirapan tayo nito, Lolo. Pero alam kong kaya. Malaki ang tiwala ko sa iyo, Apo. Kagaya ng sinabi ko, malaya kang gawin ang anumang gusto mo rito sa loob ng astral na mundo. Mag-iingat ka lang sa mga tigalpong bibitawa dahil baka maapektuhan ang pasyente. Alam ko po yun, Lolo. Heto na, sisimulan ko na po. Inilabas ng bata ang libreta. Nag-usal ng mga dasal panggamot. Binasbasa ng pasyente sa pamamagitan ng pagbanggit ng pangalan nito. Tuloy-tuloy lamang ang ginagawa ni Joseph hanggang sa tuluyang mapagaling ang kaluluwa ng pasyente. Magaling, Joseph. Nagawa mong gamutin ang pinsala sa kaluluwa ng pasyente. Pero hindi pa tayo tapos dahil hindi mawawala ang sumpa sa kanya kung hindi ito tatanggalin ng mangkukulam o kung hindi siya mamamatay. Natuntunan natin yung kinaroroonan niya, Lolo. Bakit hindi natin puntahan? Hindi maaari, Joseph. Maaring sinadya nitong magpakita. Hindi pangkaraniwang ilantad ng isang mangkukulam ang kanyang kinaroroonan. Pero paano po natin siyang matatalo, Lolo? Ngunit sa pagkakataong yun, si Timo ang nagsalita. Makakatulong ako. Yun ay, kung gusto nyo. At ano na naman ang binabalak mo? Wala akong binabalak na masama. Nag-aalok lang ako ng tulong. Kung ayaw nyo, wala namang problema. O sige nga, Aber. Ano ang maaari mong gawin? Kaya kong matukoy kung patibong yung inihahain sa inyo ng mangkukulam. Ngayon, kung wala naman kayong tiwala, di wag. At bakit mo naman kami tutulungan, Aber? Ang totoo, Manong, nakita ko yung kausayan nitong si Bubwit si Joseph pala. Napatunayan ko din na hindi totoo yung bintang ni Lucio. Siya nga yung nagkamali at gusto lang nitong sirain yung reputasyon ng apo ninyo. Oo, estudyante ako ng taong yun, pero hindi ibig sabihin magkapareho kami ng prinsipyo. Ang totoo pa niyan, hindi nga ako nagpunta rito dahil sa utos niya, kundi sa sarili kong pagpapasya. Kung ganon, ano pang ginagawa mo dyan? Wala tayong matatapos kung puro ka lamang salita. Tumayo si Timo. Pinuntahan ng pasyente. Dinama ang pulso at muling kinausap ang matanda.
Tama ang nakita nyo. Totoong yun nga ang kinaroroonan ng mangkukulam. Pero delikado yung sumugod ng basta-basta. Balot ng malakas na proteksyon ng paligid ng kanyang tahanan. Kung gayon, ano ang maaari nating gawin? Iisa lang ho yung paraan. Hindi pa alam na mangkukulam na isa ako sa inyo. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang papasok sa bahay ng mangkukulam, tama ba? Wala namang masama kung tutulong ako sa kapwa manggagamot, hindi ba? Maraming salamat kung ganon. Joseph, maiwang ka sa pasyente. Hindi, Lolo. Sasama po ako. Ito ang una kong engkwentro sa isang mangkukulam. At gusto kong maranasan kung paano makipaglaban sa mga kagaya nila. Kung sabagay, mararanasan mo rin ito sa malaot madali. Ayos naman na yung kalagayan ng pasyente. Tara na, kailangan na nating magmadali. Kagad lumakad ang mga ito, papunta sa kinaroroonan ng mangkukulam. Habang nasa daan, kinausap ni Timo si Joseph. Alam mo, sa totoo lang, hanga ako sa tapang mo no? Dahil hindi ka nagdadalawang isip na sumama. Sa totoo lang, natatakot din ako pero ito kasi yung tungkulin ko sa Panginoon eh. At isa pa, masaya ako sa ginagawa ko. Kaya nga ako hanga sa'yo eh. Kasi mas mahalaga pa yung buhay ng iba para sa'yo. Normal lang naman siguro yun, di ba? Malaki lang yung tiwala ko sa Diyos na kapag inuna ko ang kapwa, siya na yung bahala sa akin. Nandito na tayo. Magantay kayo. Ako ang unang papasok. Teka nga pala, may sasabihin pala ako, Joseph. Masaya akong nakilala kita. Ako din, kuya. May gusto ko ibigay sa'yo. Wika ni Joseph. Sabay tanggal ng kamay sa bulsa. Itinapat ito kay Timo na nakataas ang hinlalaki. Akala ko gitnang daliri na naman eh. O siya, dito na muna kayo ha. Wika ni Timo. Naglakad ito papasok sa bakuran ng mangkukulam. At nang marating nito ang pinto, biglang tumalsik si Timo. Lumabas sa tahanan ang isang matandang lalaki. May hawak itong tungkod sa kanang kamay at buho ng kawayan sa kanan. Sinasabi ko na nga bang pupunta ka? Pero sandali lang, hindi ikaw ang inaasahan ko. Nasaan ang batang manggagamot? Mang Dionisio, ikaw ang mangkukulam? Nagulat si Timo dahil ang mangkukulam na kalaban nila walang iba kundi ang tatay ni Lucio. Oo, Timo. Ako nga. Tama ang hinala ni Lucio sa'yo. Isa kang malaking traidor. Ngayon sabihin mo sa akin kung saan nagtatago ang batang manggagawa. Hindi ako nagtraidor. Tumulong lang ako sa kapwa manggagamot. Ginawa ko lang yun sa tingin kong tama. Pasensya na po Mang Dionisio, pero hindi ko ipagkakalulo ang batang albularyo. Kahit patayin niyo pa ako. Hinila ni Mang Dionisio ang kwelyo ng damit nito pataas. Sa gagawin ko sa'yo, siguro naman, mapagtatanto mong mali ka ng pinanigan. Nanlaki ang mga mata ni Joseph nang biglang sumabog ang ulo ni Timo. Nakaramdam na matinding galit ang bata. Hindi ito napigilan ni Mang Mando. Ako bang hinahanap mo? Nandito ako! Binitawan nito ang walang buhay na katawan ni Timo at dali-dali itong hinarap. Hindi ko akalaing papatol ako sa isang bata.
Pero alam kong banta ka sa mga plano namin ni Lucio. Kaya kailangan kitang patayin. Binato nito ng Tigalpo si Joseph. Ngunit hindi tumalab. Nagtataka ito dahil hindi niya naramdamang nagtaas ng depensa ang bata. Nagmumula sa ibang tao ang depensang yun. Hindi mo magagalaw ang apo ko. Kailangan mo munang dumaan sa ibabaw ng bangkay ko bago mo siya mahawakan. Mando, ang dakilang albularyo ng kabilang bayan. Hindi ko alam kung saan mo kinuha ang lakas ng loob mo para harapin ako. Kahit alam mong wala ka namang binatba. Matagal na panahong hindi tayo nagkita at hindi ka pa din nagbabago. Mayabang ka pa rin. Dahil alam ko ang kapasidad mo at kilala ko rin ang sarili kong lakas. Muling nagbato ng Tigalpo si Mang Dionisio. Sa pagkakataong yun, si Joseph ang nagbato ng depensa. Biglang napalingon ng dalawang matanda. Hindi nila akalaing magagawang kontrahin ng isang paslit ang ganong kalakas na pag-atake. Alam ni Mang Mando na kung sakaling tamaan siya nito, maaari niya kagad ikamatay. Malakas ka nga talaga, kagaya ng sinabi ni Lucio. Pero ang tanong, hanggang kailan ka tatagal? Binato nito ng sunod-sunod na Tigalpo ang paslit. Ngunit nanatili lang nakatayo si Joseph. Nakatingin sa kanya habang nakangiti. Wala ka bang napapansin? Hindi ka ba nagtataka kung bakit hindi tumatalab ang mga atake mo sa bata? Saka pa lamang napansin ni Mang Dionisio ang nangyayari. Wala akong pakialam. Maya-maya lang, babagsak na din ang depensa ng apo mo. At pasasaan ba? Makikita mong magkalat sa paligid ang pira-piraso niya. Hindi nito naituloy ang sasabihin. Naramdaman na may kung anong tumama sa kanya. Nanigas ang katawan at kahit anong gawin, hindi niya maigalaw ang mga binti. Napatingin ito kay Joseph na nooy may hawak na libreta. Ako naman, Manong. Sunod-sunod na dasal ng pang-atake ang binitawan nito mula sa iba't ibang aklat ng karunungan, kagaya ng Sator Coronados, Metatron, Atardar, at sa mismong Infinito de Dios. Kung sa pangkaraniwang mga mata lamang, hindi mo makikitang nagliliparan ang espiritual na sandata. Ngunit sa taong may mga kakayanan, makakaramdam ka ng kilabot kung makikita mo, pati ang mga nilalang na nagbabato nito at may hawak. Hindi man lamang naisip ni Mang Dionisio na nagawang makumpleto ni Joseph ang aral ng 7 aklat ng karunungan sa edad na 11. Saka pa lamang huminto ang pag-atake ni Joseph nang maramdaman itong wala na sa katawan ng mangkukulam ang kanyang kaluluwa. Tara na, Joseph. Kailangan na nating balikan ang pasyente. Siguradong sumapi sa katawan nito ang kaluluwa ng mangkukulam. Sige po, Lolo. Kung sakali man, ito ang pinakamalaki niyang pagkakamali. Dahil doon ko na po siya tatapusin. Pagkarating ng dalawa sa tahanan ng pasyente, nakita nila itong nagwawala. Pilit pinipigilan ng mga kaanak, ngunit sadyang napakalakas at hindi kayang ibalik sa pagkakahiga. Hindi nga ako nagkamali, Apo. Nandito na nga siya. Alam ko din gagawin niya ito, Lolo. Nararamdaman ko yung aura niya sa katawan ng pasyente. Siguradong may koneksyon sila. Tara na, tapusin na natin ang labang to.
Nilapitan ng bata ang nagwawalang pasyente. Laking gulat na mga pumipigil dahil gamit lamang ang hintuturo ng bata. Nagawa nitong patigilin sa pag-aamok ang pasyente. Napakatalas talaga ng utak mo, bata. Hindi ko inaakala na magagawa mo kong talunin. Pero tignan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. Nahawak ko na ang kaluluwa ng taong ito. Hindi na sumagot ang paslit. Sa halip, pumikit lamang. Idinampi ang kamay sa noo ng pasyente. Nagulat si Mang Dionisio kung paanong nakapasok ang paslit sa kanyang dome. Teka, anong ginagawa mo rito? Paano kang nakapasok? Nakalimutan mo na yata na una naming tinignan yung pasyente. Natural, makakapasok kami sa kanyang dome. Kaya kung ako sa'yo, sumuko ka na. Dahil kung hindi ka umubra sa mundo ng mga buhay, sa tingin mo, may magagawa ka ba sa mundo kung saan hawak ko ang sitwasyon? Anong sinasabi mo? Paano mong napanghawakan ang dome ko? Hindi ko na kailangang ipaliwanag sa iyo ang lahat, tanda. Tumingin ka na lang sa paligid mo. Iniikot ni Mang Dionisio ang tingin. Napagtanto nito na wala siya sa sariling dome. Anong ginawa mo? Paano akong napunta sa dimensyong ito? Luntian, ikaw na nga yung sumagot sa tanong niya. Simple lang, mangkukulam. Isa kong maharlikang engkanto. Higit na mas mataas ang aking otoridad kesa sa'yo. Kaya naman nang ginamot ni Joseph ang pasyente, nagpasya kong manatili sa domeng ito. Dahil alam kong darating ka. At pasensya na, pero nahulog ka sa aking patibong. Biglang napaluhod si Mang Dionisio. Nabalot ng napakadaming baging ang kanyang katawan. Pahigpit ng pahigpit. Unti-unting sinisipsip ng baging ang enerhiya hanggang sa tuluyang matunaw ang kaluluwa ng mangkukulam. Maya-maya pa, dumilat na si Joseph. Nagpasalamat ito sa gabay. Kinausap niya si Lolo Mando. Tapos na po yung laban, Lolo. Natalo na natin yung mangkukulam. Ano mang oras, babalik na sa wisyo ang pasyente. Hindi pa tayo tapos, Joseph. Magpahinga ka lang sandali para makabawi ng lakas. Nararamdaman kong paparating si Lucio. Nakarating sa kanya ang nangyaring ito. At alam kong hindi niya palalampasin ang kamatayan ng kanyang ama. At ito na ang pinakahihintay ko, Lolo. Hayaan mo siyang dumating nang magkaharap na kami at mapatunayan kung hindi ko kinopya ang kakayanan mula sa kanya. Naupo ang paslit sa isang sulok. Pumikit. Laking gulat ni Mang Mando nang makita ang gintong liwanag na bumabalot sa katawan ng apo. Maya-maya pa, narinig na nila ang boses ni Lucio. Malayo pa lamang ay isinisigaw na nito ang pangalan ni Joseph. Tumayo si Mang Mando sa bakuran. Hinarap ito. Wala dito si Joseph kung siya ang hinahanap mo. Napakawalang hiya nyo. Nagnakaw na nga kayo ng kakayanan mula sa akin. Pinatay nyo pa ang tatay ko. Pwede bang itigil mo na yung pag-aktong ikaw ang biktima? Dahil alam na ng lahat ang totoo mong kulay, Lucio. Isang bagay lang ang sisiguraduhin ko sa'yo. At yun ay kamatayan mo at ng iyong apo. O bakit hindi mo subukang sumugod? Nagbato ng dasal si Lucio. Ngunit hinawi lamang ito na matanda. Mayabang ka talaga, Mando. Pero hindi ako magpapatalo sa'yo. Pagbabayaran niyo ang kamatayan ni tatay at ng estudyante ko. Sa totoo lang,
Hindi naman ako ang dapat humarap sa'yo, kundi si Joseph. Alam mo bang nanggigigil sa'yo ang apo ko? Pero sa kasamaang palad, tulog siya ngayon. Kaya ako muna ang makikipaglaro sa'yo. Wala akong pakialam. Muling nagbato ng dasal si Lucio. Sinabayan pa ito ng pisikal na atake sa pag-aakalang magagawa niyang talunin ang matanda. Ngunit ningid sa kalaman na eksperto sa kumbate pisikal ang matanda, kaya hindi rin umuubra ang mga pag-atake. Maya-maya pa, naramdaman na ni Mang Mando ang presensya ni Joseph. Nilingon sa isang sulok kung nasaan ito, ngunit wala na ito roon. Nagulat na lamang si Lucio nang makitang nakatayo si Joseph sa kanyang harapan. Akmang susuntukin na sana, nang bigla itong tumilapon palayo. Ang ingay din talaga ng bunganga mo, no? Walang hiya ka. Ang lakas ng... Hindi na nagawang tumayo ni Lucio. Muli itong sumubsob sa lupa. Ano ulit yun? May sinasabi ka ba, Manong? Hindi magawang makatayo ni Lucio dahil sa tuwing gagawin niya ito, muli lamang din siyang babalik sa pagkakadapa. Tigilan mo ang pang-iinsulto sa pagkatao ko. Sa oras na makabangon ako rito, mata mo lang ang... Hindi matapos-tapos ni Lucio ang mga sinasabi. Muli itong napadapa. Ngayon, sabihin mo sa akin kung nanggagaya ba ako ng kakayanan. Meron ka din bang kaalaman sa paggamit ng enerhiya ng bato-balani ng mundo? Isa ito sa mga aral na itinuro ni Mang Mando at nagawang maperpekto ng bata ang dasal sa murang edad. Hindi na ito hinayaang makabawi pa si Lucio. Tinuluyan niya ito sa pamamagitan ng isang makapangyarihang dasal pamparusa. Bumulusok ang malakas sa kidlat mula sa kalangitan at tinupok nito ang katawan ng lalaki. Mabuti na lang, nagsipagpulasa na ang mga tao roon nang malaman nilang nagwawala si Lucio. Kaya naman hindi nila nasaksihan ang kamanghamanghang ginawa ni Joseph. Ang tanging alam ng mga ito, nagawang patayin ng isang paslit, ang isang may sa demonyong mangkukulam at isang batikang manggagamot. Matapos ang laban, nakatulog ang bata. Kaya naman pinasan ito ni Mang Mando pabalik sa kanilang tahanan. Nag-aalala naman si Nanay Delia sa pag-aakalang may nangyaring masama. Matapos ang halos isang linggong pagtulog, nagising ito at ang unang hinanap ay pagkain. Hindi makapaniwala si Mang Mando na magiging ganong kalakas si Joseph. Habang tumatagal, mas lalong nadadagdagan ng kanyang kaalaman hanggang sa sumapit sa edad na 18. Lalong nakilala ang binata dahil na din sa kanyang kahusayan sa panggagamot. Lahat ng ito ay dahil sa batang albularyo at gabay na maharlikang engkanto. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.